mga kwento-kwento, sabi mukhang hindi na raw matutuloy yung impeachment ni Inday, ganyan. Pero ako ayoko talaga magpaano eh. Ayoko magpakasiguro. I am going to let my guard down kapag talagang nabasura na yung impeachment. Pero mahirap maniwala dun sa mga chismis-chismis na hindi na matutuloy yung impeachment ni Inday, ayaw na raw nila, eme-eme, ganyan-ganyan. Although, may wisdom naman yung hindi nila itutuloy yung impeachment ni Inday because at this point, the way the politicians stand, naiintindihan nila na kapag tinuloy nila yung impeachment ni Inday, it's going to take a toll on their political career. JV Ejercito knows that firsthand. He talked about it already. And all the losing candidates of 2025 elections. Ayan, sabi, Miss Joey, napanood niyo po yung interview ni Sen Drilon at yung kay Tito Sen. Yung kay Drilon, snippet lang, yung sinabi niya na feeling niya hindi matutuloy ang impeachment. May maraming ang nagsasabi sa akin na mukhang hindi na matutuloy yung impeachment. Kaya nga, but you know, ang sa akin, kasi ano yan nag-ano na sila, nag-pros and cons na sila. Nag-pros and cons na sila. At this point, ang papayag na lang na mabili ang kanilang boto sa impeachment ay yung mga senators na wala na talagang iniisip sa buhay nila kundi pera. Yung hindi na talaga nag-iisip ng future, yung alam nila na wala na silang career, ganyan-ganyan. Yun lang kasi yung papayag na i-impeach si Inday at this point. Except of course yung mga obvious naman naboboto sa impeachment ni Inday ng yes, kagaya na Risa Ontiveros, ganyan. Kasi wala mo mawawala sa kanya pag bumoto siya na yes kasi wala naman talaga sa kanya yung suporta ng mga Duterte supporters at wala naman talaga sa kanya yung suporta ng Mindanao. So, except of course yung mga obvious na mga politiko na boboto kay Inday, the rest is gonna be difficult for them to vote for Inday Sara's conviction kasi ang daming mawawala sa kanila. Ganon. Ngayon, okay, yan na yung reality ng impeachment. Yan na yung reality, yung political reality when you go against the Dutertes. That, may balik yan. Hindi nakakalimot yung mga tao. And what we did in the 2025 election, showing this politician that matindi ang mga Duterte supporters bumoto, talagang sumisipa talaga tayo sa botohan, at kahit pa tayo ay dinaya, ay ramdam na ramdam nila yung lakas ng pagboto ng mga Duterte supporters. The best approach na naiisip siguro nila dito sa impeachment na ito is kapag kasi hindi natuloy yung impeachment, yung issue kay Inday is gonna hang there. Alam niyo yun? Yung kumbaga parang palutang-lutang pa rin siya. Si Inday, yung confidential fund, and gagawin nilang talking point yan till kingdom come. Just like what they did do sa EJK issue. So, ibig sabihin, kapag hindi nila tinuloy yung impeachment, mas meron silang magigain politically. Kasi, Inday would not have the venue to explain herself. At pagkatapos, sasalsalin yung issue ni Inday on the confidential fund, ganyan-ganyan, hindi transparent, yung mga ganon. And I'm sure, lalokohin nila dyan yung mga bata na hindi nakakaintindi at nakakaalam ng mga issue tungkol sa confidential fund and how confidential fund is expended. Nagtitimbangan na kasi tapos na ang political career nila Dutertista votes. Correct. Kaya nga sabi ko, di ba, noong 2024 pa lang, sinasabi ko na above anything else, ang importansya ng Dutertista vote is magpapakilala tayo. Magpapakilala tayo sa lahat ng mga politiko na, uy, eto kami. Kailangan nyo kaming ligawan. Kailangan hindi nyo kami mamaltratuhin dito. Diba? Because we can make or break your political career. You mean si Coco Pimentel and Binay na patapos na yung term? Yeah. Pero hindi naman naabot sa botohan yung dalawang yan Si Inday, hindi naman si Inday yung tipo ng tao na static lang Laging may ginagawa yan, laging may iniisip yan, laging strategic, very very strategic si Inday. Siguro ang difference lang ng tatay niya is that siya kasi talagang mabagal siyang mag-decide. I think it has something to do with her being a younger politician, mas measured yung mga actions niya and things like that, ganyan. May nag-mention dito kanina na parang ano mangyayari sa ICC, yung pressure ng US, kineme-kineme, ganyan, and things like that, ganyan. May mga naririnig ako sa kaparangan na
mukhang may mga pupunta sa puting bahay. Ayan. Upang kumatok. Pag-aari ni Inday Sara yung stage, yung impeachment na to, may lalabas niya ang lahat. Yun nga kaya nga, feeling ko natakot sila dun sa warning ni Inday na bloodbath.